Edukasyon sa Pagpapakatao 6, Quarter 3, Week 7 to Week 8. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay ating isakatuparan at igalang, batas pambansa at pandaigdigan. Ito ay mula sa Learner's Packet Lip. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao, ating isakatuparan at igalang, batas pambansa at pandaigdigan. Para sa most essential learning competencies, na isasakilos ang pagtupad sa mga batas pambansa at pandaigdigan. Gaya ng pagtupad sa mga batas para sa kaligtasan sa daan, pangkalusugan, pangkapaligiran, pag-abuso sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, lumalahok sa mga kampanya at programa para sa pagpapatupad ng batas tulad ng pagbabawal sa paninigarilyo, pananakit sa hayop at iba pa, at tumutulong sa makakayanang paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan. Sa araling ito ay iyong matututuhan na bilang mag-aaral ay dapat mong tuparin ang ilan sa mga batas pambansa o pandaigdigan. Ano man ang iyong edad at katayuan sa buhay, lahat tayo ay kinakailangang sumunod sa mga batas na ipinatutupad dito sa ating bansa at gayon din sa iba pang mga bansa. Dapat na gawin o isakilos ang pagtupad sa mga batas bilang pananagutan mo sa pagiging isang mamamayang Pilipino. Magaling ka man o hindi sa mga batas, ay nararapat mo itong sundin at igalang upang ang iyong pang-araw-araw na pamumuhay ay tiyak ang kaligtasan, kaayusan at kapayapaan sa ating lahat. Pag-aralan ng mga larawan. Anong suliranin ang ipinapakita sa bawat larawan? Makikita sa unang larawan ang pagkakalbo ng kagubatan. Sa pangalawang larawan naman ay ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At sa pangatlong larawan naman, ipinapakita ang hindi pagtawid sa tamang tawiran. Ano-anong batas ang nilabag dito? Sino-sino ang maaaring maapektuhan sa hindi pagsunod ng mga batas? Ang mga batas at patakarang ginagawa ng tao ay para rin sa ikabubuti ng tao. Ito ay isang katotohanan na dapat nating inaalala sa mga pagkakataong tila tayo ay natutuksong hindi sumunod sa batas at patakaran. Gayon din naman ang pagsunod sa batas at patakaran ay masasabing daan tungo sa ating pag-unlad. Bukod pa rito, nakatutulong din sa pagkakaroon ng katahimikan at kaayusan ng pagsunod sa batas ng mga mamamayan. Dahil kapag walang sumusuway sa batas, payapa ang pamumuhay ng bawat tao. Ngayon ay dumako muna tayo sa pagsasanay bilang isa. Buuin ang diwa ng bawat pahayag. Pumili ng mga tampok na salita sa loob ng kahon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang mga pagpipiliang salita ay pangkalusugan, pagpapairal, tumupad, magsilbing aral, makikinabang. Para sa unang bilang, mararapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang bawat patlang ng mga batas. Ano kaya ang tamang sagot? Piliin sa loob ng kahon. Magaling! Ang tamang sagot ay pagpapairal. Pangalawa, ang lahat ng batas ay nagpapataw ng parusa upang ito ay patlang sa lahat. Ano kaya ang tamang sagot? Piliin sa loob ng kahon. Magaling! Ang tamang sagot ay magsilbing aral. Pangatlo, higit na uunlad at may kaayusan sa ating bansa kung lahat tayo ay patlang sa batas. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling!
Ang tamang sagot ay tumupad. Pang-apat, ang batas, patlang, ay naglalayo na mapangalagaan tayo laban sa sakit. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay pangkalusugan. At panglima, mamamayan ang patlang sa kabutihang dulot ng mga bansa at patakaran. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay makikinabang. Alam mo ba ang mga batas na pangkalsada, pangkalusugan at pangkapaligiran? Kailangan ba talaga natin pag-aralan ng mga batas? Kailangan ba talaga natin ang mga batas? Pag-aralan ng mga sumusunod na batas. Ang unang batas ay Seatbelt Law. Ito ay Republic Act 8750 o Seatbelt Use Act of 1999. Sa ilalim ng nabanggit na batas, papatawan ng kaparusahan ng mga tsuper, operator, may-ari ng sasakyan, pati ang manufacturer, assembler, importer at distributor ng mga sasakyan na hindi tumatalima sa paglalagay at paggamit ng seatbelt. Sa Section 4 ng batas, ang nagmamaneho at pasahero sa unahan ng pampubliko o pribado mang sasakyan ay obligadong gumamit ng kanilang seatbelt habang umaandar ang sasakyan. Sa Section 5 ng batas, ipinagbabawal ang pagpapaupo sa unahan ng sasakyan ng mga batang 6 na taong gulang pababa. Ang pangalawa namang batas ay ang Philippine Clean Air Act. Ito ay Republic Act 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999. Ito ay naglalayong panatilihing malinis ang hangin sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pambansang programa sa pagpigil ng polusyon sa hangin. Ang DENR ay inatasan ng batas na magsagawa ng mga pulisiya at mga programa upang epektibong makontrol at mapigilan ang polusyon sa hangin sa bansa. Katuwang ng DENR ang ahensya ng gobyerno gaya ng National Statistical Coordination Board, ng mga lokal na pamahalaan at non-government organizations. Ang nasabing ahensya ay inatasan ding bumuo ng emission standards para sa mga industriya at mga establishmento na naglalabas ng mga pollutants sa hangin. Ang mga nasabing pamantayan ay nagsasaad ng maximum limit ng pollutants na maaaring ibuga ng mga industriya. Bukod dito, ipinagbabawal din ng batas ang paninigarilyo sa mga pampublikong gusali, mga pampublikong sasakyan at iba pang lugar na hindi itinalaga para sa paninigarilyo, at ang pagsusunog ng mga biochemicals at hazardous waste na maaaring maging sanhi ng mga panganib na pollutants. At ang pangatlo namang batas ay ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ano ang Republic Act 9165? Ang Republic Act 9165 ang tinaguriang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ano ang layunin ng Republic Act 9165? Layunin ng Republic Act 9165 na pangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan, lalong-lalo na ang mga kabataan laban sa pinsalang dulot ng droga. Sino-sino ang sakop ng Republic Act 9165? Mapaparusahan sa ilalim ng Batas Republic Act 9165 ang mga taong nagbebenta at gumagamit ng ipinagbabawal o iligal na droga at mga kauri nito. Paano makakatulong ang Republic Act 9165 sa anti-drug policy ng pamahalaan? Sa pamamagitan ng Republic Act 9165, titiyakin ng pamahalaan na: una, mahuhuli ang mga taong nagbebenta at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at mapapatawan sila ng kaukulang parusa. Pangalawa, magkakaroon ng isang pambansang programa sa pagsugpo sa pagkakalat ng iligal na droga
upang ang mga taong nangangailangan ng gamot na ipinagbabawal ay malayang makagamit nito para sa kanilang karamdaman. At pangatlo, magkakaroon ng tuloy-tuloy na programa para sa gamutan at rehabilitasyon ng mga nagiging biktima ng pang-aabuso ng gamot. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang 2. Sagutin ang mga tanong batay sa paksa sa itaas. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang katanungan, ano-ano ang batas na pangkalsada, pangkapaligiran at pangkalusugan ang nabanggit? Tama! Ang mga batas na ito ay: una ay ang Seatbelt Law o Republic Act 8750 o Seatbelt Use Act of 1999. Ang pangalawang batas naman ay ang Philippine Clean Air Act o Republic Act 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999. At pangatlo, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pangalawang bilang, ano ang kabutihang dulot ng mga batas na ito? Tama! Ang kabutihang dulot ng mga batas na ito ay upang maiwasan ang di inaasahang pagkawala ng isang buhay ng tao sa pamamagitan ng pagsusuot ng seatbelt, mapanatiling malinis ang hangin na dulot ng maruruming usok, at mapangalagaan ang kapakanan ng mamamayan, lalong-lalo na ang mga kabataan laban sa pinsalang dulot ng droga. Pangatlong katanungan, ano ang kaparusahan sa paglabag sa mga batas na ito? Narito ang aking halimbawang sagot. Ang kaparusahan sa paglabag sa mga batas na ito ay pagkakakulong at pagmumulta sa pinsalang kanilang idinulot. Pang-apat na katanungan, bakit mahalaga na sumunod tayo sa mga batas ng ating bansa? Narito ang aking halimbawang kasagutan. Mahalaga na sumunod tayo sa mga batas ng ating bansa upang maging mapayapa ang ating buhay at maging malinis ang ating kalikasan. Ang mga batas na ito ay para rin naman sa kapakanan ng tao, kaya dapat natin itong sundin. At para sa panglimang katanungan, sang-ayon ka ba na may pananagutan ng mga kabataang katulad mo sa pagpapatupad ng batas? Ipaliwanag ang iyong sagot. Narito naman ang aking halimbawang sagot. Opo, sang-ayon ako na may pananagutan ng mga kabataan sa pagpapatupad ng batas sapagkat kung hindi mananagot ang mga batang tulad ko sa kanilang ginagawang paglabag sa batas, ay uulit-ulitin lamang nila ang kanilang kasalanan. Mas mabuti na mapagbayaran nila ang kanilang nagawang mali upang sila ay madala na at hindi na nila muling gawin ang masasamang gawain. Halina at basahin natin ang kwento. Tuklasin kung anong mga dapat mabatid tungkol sa mga batas pambansa at pandaigdigan. Ang pamagat ng kwento ay Mga Responsableng Mag-aaral ni Maria Linda B. Muli. Masigasig natapos ang talakayan sa loob ng silid-aralan ni Binibining Lopez. Ang kanyang mga mag-aaral ay kasalukuyang nag-uusap-usap na lamang tungkol sa isang pag-uulat ng bawat pangkat para sa asignaturang Araling Panlipunan. Ang unang pangkat na binubuo nila Leo, Bea at Lisa ay naatasang mag-ulat ng mga batas na dapat sundin at igalang ng bawat mamamayang Pilipino. Nilinaw rin na ang iuulat nila ay ilan sa kabahagi ng mga batas pambansa na siyang umiiral dito sa Pilipinas at batas pandaigdigan din na siya namang umiiral din sa ibang mga bansa at maaring sa buong mundo. Napagkasunduan ng magkakaibigang Leo, Bea at Lisa na magkakaroon sila ng kani-kaniyang paksang iuulat. Si Leo sa mga batas para sa kaligtasan sa daan, si Bea para sa mga batas pangkalusugan, at si Lisa ay para sa mga batas laban sa pag-aabuso sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Narito ang ilan sa mga batas na naihandang iulat ng mga magkakaibigang mag-aaral. Tagapag-ulat, Leo Santos. Paksang iuulat,
Mga dapat tandaan tungkol sa mga batas para sa kaligtasan sa daan. Una, paggamit ng seatbelt ng nagmamaneho at pasahero sa unahan ng sasakyan. Pangalawa, ipinagbabawal ang pagpapaupo sa unahan ng sasakyan ng mga batang 6 na taong gulang pababa. Pangatlo, pagsusuot ng helmet habang nakasakay o nakaangka sa motorsiklo. At pang-apat, hindi pagsisira ng mga signboards o babala na nasa kalsada. Tagapag-ulat, Bea Canlas. Paksang iuulat, mga dapat tandaan tungkol sa mga batas para sa kalusugan. Una, pagbabawal sa paninigarilyo sa pampublikong lugar at sa mga sasakyang pambayan. Pangalawa, ipinagbabawal din sa mga sasakyan ang labis na pagbubuga ng usok saan man. Pangatlo, hindi pinapahintulutan ang pagtatapon ng mga basura sa kalye o kalsada o saan man. Pang-apat, bawal na pagbubukas ng mga sinehan, pook sugalan, pook inuman na malapit sa simbahan at paaralan. At pang-lima, pagbabawal sa pagbebenta ng sigarilyo at alak sa mga menor de edad na may 17 pababa. Tagapag-ulat, Liza Ruiz. Paksang iuulat, mga dapat tandaan tungkol sa mga batas laban sa ipinagbabawal na gamot. Una, hindi pinahihintulutan ang pagbebenta o paggamit ng anumang uri ng ipinagbabawal na gamot. Pangalawa, paglalaan at pagbuo ng mga programa laban sa pagsugpo ng pagkalat ng mga bawal na gamot o droga. At pangatlo, pagkakaroon ng programa para sa gamutan at rehabilitasyon ng mga naging biktima ng pag-abuso sa bawal na gamot. Bilang pagwawakas ng ulat, nilinaw at ipinaliwanag ng magkakaibigan ang kahalagahan ng mga batas. Ayon sa kanila, ang mga batas ay nararapat sundin at gawin ng mga mamamayan. Ito ay pinaiiral at sumasaklaw para sa lahat sa buong bansa at walang sino man ang hindi kabilang. Ang mga batas ay tinutupad at hindi sinusuway upang makamit ng lahat ang kaayusan, kaligtasan at kapayapaan. Nag-iwan ng isang tanong ang tatlong tagapag-ulat. Paano mo maipapamalas ang pagsunod sa mga batas? Matagumpay na nakapag-ulat ang mga magkakaibigan. Sila ay pinalakpakan ng lahat. Mahusay, wika ng guro. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang 3. Sagutin ang mga tanong batay sa kwentong binasa sa itaas. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang katanungan, ano ang pangunahing paksa ang naiulat sa klase ng magkakaibigang mag-aaral? Tama! Ang pangunahing paksang naiulat sa klase ng magkakaibigang mag-aaral ay mga batas na dapat sundin at igalang ng bawat mamamayang Pilipino. Pangalawang katanungan, isa-isahin ang mga paksang naisabatas na binanggit ng 3 mag-aaral sa kwento. Ang unang batas ay mga dapat tandaan tungkol sa mga batas para sa kaligtasan sa daan. Sumunod, mga dapat tandaan tungkol sa mga batas para sa kalusugan. At mga dapat tandaan tungkol sa mga batas laban sa ipinagbabawal na gamot. Para naman sa pangatlong katanungan, paano katutupad sa mga batas para sa kaligtasan sa daan? At narito ang aking halimbawang sagot. Tutupad ako sa pamamagitan ng pagsusuot ng seatbelt kapag ako ay isang pasahero lamang. Hindi ako uupo sa harapan ng sasakyan. Magsusuot ako ng helmet kapag nakaangka sa motor at hindi ko sisirain ang mga signboards o babala na nasa kalsada. Pang-4 na katanungan, paano katutupad sa mga batas para sa kalusugan? At narito ang aking halimbawang sagot. Hindi ako magtatapon ng mga basura sa kalye o kalsada o saan man. Hindi ako gagamit ng sigarilyo at iinom ng alak upang hindi masira ang aking kalusugan. At pang-5, paano katutupad sa mga batas
laban sa pag-aabuso ng ipinagbabawal na gamot. At narito naman ang aking halimbawang sagot. Hindi ako gagamit ng ipinagbabawal na gamot dahil ito ay masama lalo na sa kalusugan at hindi karapat-dapat itong gawin. Sasali rin ako sa mga programa laban sa pagsugpo ng pagkalat ng mga bawal na gamot o droga. Para naman sa pagsasanay bilang 4, isulat ang T kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagtupad sa batas at HT naman kung hindi. Unang bilang, madalas na pag-uubos ng oras sa isang pook sugalan o pook inuman. Ito ba ay pagtupad sa batas o hindi? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay HT. Ito ay hindi pagtupad. Pangalawang bilang, iniiwasang gumamit ng mga pook tawiran at overfast upang mas mapabilis sa pupuntahan. Ito ba ay pagtupad sa batas o hindi pagtupad? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay HT, hindi pagtupad. Pangatlong bilang, hindi pagbebenta ng sigarilyo sa mga menor de edad. Ito ba ay pagtupad sa batas o hindi pagtupad? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay T. Ito ay pagtupad sa batas. Pang-4, pagpili ng mga basura at pagsisinop dito upang hindi kumalat kung saan-saan. Ito ba ay pagtupad sa batas o hindi pagtupad? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay T. Ito ay pagtupad sa batas. At pang-5, hindi nabigyan pansin ng mga taong biktima ng bawal na gamot. Ito ba ay pagtupad sa batas o hindi pagtupad? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay HT, hindi pagtupad. Para naman sa pagsasanay bilang 5, isulat ang check kung tumutupad sa batas at X naman kung hindi. Unang bilang, nagkaroon ng ordinansa o kautusan pambarangay na tuwing Sabado ay may malawakang paglilinis ang buong barangay sa bawat lugar. Maraming residente ang nakilahok kung kaya't nahirang na pinakamalinis na barangay ang Barangay Masinop. Ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay check. Pangalawa, may isang di kilalang lalaki ang nag-aalok sa iyo ng malaking pera kapalit ng paghahatid mo ng bagay na nakabalot pa sa isang lalaki sa kabilang daan. Dali-dali mo itong hinatid. Ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay X. Ibig sabihin ito ay mali. Pangatlo, hindi pinarada ng iyong tatay ang motorsiklong sinasakyan sa lugar na may nakasulat na no parking. Ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay check. Pang-4, nagte-text habang nagmamaneho ang chauffeur ng jeepney na sinasakyan mo. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Ibig sabihin ito ay mali. At pang-5, patuloy na ginagamit ng iyong kapitbahay ang kanyang kotse na lubos ang paglalabas ng usok. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Mali. At para naman sa pagsasanay bilang 6, sipiin sa iyong sagutang papel ang sumusunod na talaan. Pag-isipang mabuti, lagyan ng check ang hanay ng iyong sagot. Mga bata, ang inyong sagot ay maaaring magkakaiba. Ano ba sa iyong palagay ang dapat mong gawin? Maaaring oo, hindi at hindi ko alam ang inyong magiging sagot. At narito ang aking halimbawang sagot. Una, makialam sa pagtatrapiko sa barangay. Ang aking sagot ay hindi. Dahil ang pamahalaan ang naglalagay ng mga traffic enforcers sa kalsada. Sumunod,
Walisan ang harapan ng bahay araw-araw. Ang aking sagot ay oo. Tumulong sa pagkampanya laban sa illegal logging. Ang aking sagot ay oo. Isumbong sa barangay ang nakitang mga rugby boys na nagtatago sa ilalim ng tulay. Ang aking sagot ay oo. Maglunsad ang pamahalaan ng araw ng mga bata. Ang aking sagot ay hindi ko alam. Tumulong sa kampanya na tapusin ang kaguluhan sa Mindanao. Ang aking sagot ay oo. Sumali sa pandaigdigang kampanya sa kapayapaan. Ang aking sagot ay oo. Isumbong sa punong guro kung ang kantina ay madumi. Ang aking sagot ay oo. Hikayatin ang kapwa kabataan na magboluntaryo sa kampanya para sa impormasyon sa pagpili ng tamang pagkain para sa nutrisyon ng mga maliliit na bata. Ang aking sagot ay oo. At sumali sa kampanyang pangkaligtasan sa barangay para maging handa sa oras ng kalamidad. Ang aking sagot ay oo. Tandaan mga bata, kayo ay maaaring hindi magkakapare-pareho ng inyong magiging sagot. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!